God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ngayon ay nasa pagtatapos na ng ating book study ng Book of Galatians, the strongest teaching ni Paul patungkol sa subject of grace. Marami po tayong natutunan at marami pong episode ang ating pinanood. And I hope ito po ay nagbi-build up upang maintindihan natin ano ang kalooban ng Diyos sa atin upang po tayo ay mabuhay ng mayroong katagumpayan. Dahil ito po ang nais ng Panginoon na tayo po ay mabuhay ng tagumpay dahil sa kalayaan tayo pinalaya ng Panginoong Hesus. So tayo po ngayon ay nasa dulo na. Pag-uusapan po natin ang chapter 6. Verse 11 to verse 18. Dulo na po ito. Tapos na po ito. Ito po yung pagwawakas ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Galacia. Last week po ay pinag-usapan po natin yung patungkol sa sowing and reaping. At sinabi po natin na ito po isang prinsipyo na totoo, na applicable po sa lahat ng tao. This is a spiritual law, yet it is also applicable in the natural law. Na kung ano ang inyong tinanim, ay siya rin ninyong aanihin. At sa ating pong pagtatanim, pinag-usapan po natin ng nakaraan na lagi pong involved ang time. Na kapag po tayo nagtanim, ay hindi po tayo naiinip kaagad na gusto nating umani. Meron pong time involved sa ating paghahantay upang makuha natin ang ating ani sapagkat ang seed ay kinakailangan mag-germinate at kinakailangan magsimulang lumago. At definitely, kailangan po ang time. Sinabi po natin nung nakaraan na kung paano po ang isang farmer ay hindi po nagtatanim ngayon and then aani bukas. Ganon din po sa ating spiritual seed. At hindi po tayo nagtatanim kapag tayo ay may pangangailangan lamang and then mag-expect. Although, pwede po natin gawin yon, but again, kailangan natin na maghintay. Pero maganda pong maging kaugalian natin ang tayo po ay palagi ang nagtatanim. Ang sabi natin, itong prinsipyo na ito ay hindi lamang po applicable para doon sa mga sumusuporta sa ministers, kundi for the ministers themselves. Na kapag ang minister na ito ay nagtanim ng kanyang oras, ng kanyang panahon, maging ng kanyang pera, ay aani po siya sa ministeryong kanyang kinabibilangan. So, marami po tayong pinag-usapan. Sinabi po natin na kung saan ka nagtanim, doon ka rin umaani. Okay? Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Pag nagtanim ka ng marami, din aani ka ng marami. At sa dulo po, si Pablo po ay nagpaalala sa mga taga-Galacia at ang sabi niya, habang kayo ay may pagkakataon, ay tumulong kayo sa mga tao, lalong higit sa mga kapatiran sa Panginoon. So, although pinag-aralan natin that it is our duty bilang Kristiyano na tumulong sa mga tao, subalit si Pablo ay nagpakita ng priority kung saan tayo tutulong, kung kailan tayo tutulong. At ito po ay sa mga kasama natin o kapamilya natin sa pananampalataya. Maganda pong tumulong. Sabi niya, habang may opportunity tayo. Hindi po ibig sabihin ng salitang yon na kapag may dumating na opportunity. Ang ibig sabihin po noon ay we are looking out for opportunities so that we can be a blessing to other people. So, ituloy po natin ang ating pinag-aaralan. Ito po ang pagtatapos ng aklat ng Galacia. Magsisimula po tayo sa Galacia, Kapitulo 6, talatang 11. Yan ito pang sabi ni Pablo. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na isinulat ko sa inyo sa pamamagitan ng sarili kong kamay. Alam niyo po, maraming Bible scholars ang nagbibigay ng explanation kung ano ang ibig ipakahulugan ni Pablo sa sulat niya at sa pagsasabi niyang gaano kalaki ang mga titik na isinulat ko sa inyo. Some say po na si Pablo daw po ay nearly blind na, so he had to write in huge letters. At ito po yung ibig nilang ipakahulugan dito sa sulat ni Pablo. But that was certainly not the case because we have proven sa mga nakaraan pong pag-aaral natin na yung iniisip nilang may problema si Pablo sa mata ay ito po ay nangyari sa Galacia nung siya po ay mabato. At the next day ay nandun po siya sa Derbe
at nangaral na agad po siya ng salita ng Diyos. And Paul was testifying na sabi niya po sa mga Galatians ay ang pagtanggap niyo sa akin ay para kayong tumanggap ng anghel na parang si Jesucristo mismo, na willing kayong dukutin ang inyong mata para ibigay lang sa akin. Because nga po, si Pablo po, the day before ay binato po na inakala siyang patay na, subalit when the believers stood around him, siya po ay bumangon, nabuhay po siya at nag-preach sa Derbe kinabukasan. So certainly hindi po ito yung case, yung tungkol sa mata. But there are many possible explanation as to what Paul meant. Hindi ibig sabihin na ang talagang malalaking letra po ang nakasulat niya dito. Kung talagang ganito po ang mangyayari, ay ang libro pong ito ay napakalaki na siguro kung magkagayon. Meron pong scholar na si J.B. Phillips na nagsabing ganito, according to centuries-old Eastern usage, ito pong katagang ito na sinabi ni Pablo could easily mean na note how heavily I have pressed upon the pen in writing this. Kaya pwede rin po itong may translate ng ganito. Notice how heavily I underline these words to you. Pwede rin po itong may kinalaman sa haba ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya sa kabuuan. Kasi po, noong araw kapag mahaba ang sulat, ang tawag noon ay malaking sulat. Mahaba po yung sulat. So, tuloy po natin, Galasya Kapitulo 6, talatang 12. Ang mga pumipilit sa inyo na kayo ay maging nasa pagtutuli ay sila na ang ibig lamang ay maging magandang sa panglabas na anyo. Ipinipilit nila ito upang huwag silang usigin ng mga tao dahil sa krus ni Kristo. Sabi po ng NET version ay ganito, those who want to make a good showing in external matters are trying to force you to be circumcised. They do so to avoid being persecuted for the cross of Christ. Ganito po ang kaparaanan ng mga Judaizers nung araw na hindi po sila masyadong concerned kung may pagbabago po sa puso ng mga taga-Galasya sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo. Ang concern po nila ay yung panglabas na anyo na makikita ng tao. And those who see the way God sees are more concerned with the condition of the heart than they are with the people's action. Hindi po lamang action, but those who are carnal, yung mga grupo po na carnal lang pag-iisip, are always focused on actions instead of attitude. Kagaya po ng napag-aralan natin nung nakaraan sa unang Samuel Kapitulo 16, talatang 7, ang sabi po doon, ang Panginoon kung tumingin, ang Diyos ay hindi katulad ng tao kung tumingin, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panglabas na anyo, subalit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ganito po tumingin ng Panginoon. Ito po mga Judaizers na ito ay umiiwas sa persecution from their Jewish brethren na naniniwalang kailangan ang pagsunod sa kautusan para sa kaligtasan. Kaya't kung ganito ang patuloy nilang sasabihin sa kanilang pagtuturo, they could be accepted by them. Sinasabi po nila na kailangan ng pagtutuli para sa kaligtasan para maiwasan po ang persecution. Because kung sasabihin nila na ang kaligtasan ay dahil sa krus ni Kristo, gaya po ng pinapahayag ni Pablo, then mape-persecute po sila ng mga kapatilan nilang Hebreo at Judaizers. Ituloy po natin, Galasya Kapitulo 6, talatang 13. Ito ay sapagkat kahit na ang mga lalaking iyon ay nasa pagtutuli, sila ay hindi tumutupad sa kautusan. Subalit upang may maipagmapuri sila sa inyong katawan, ibig nila na kayo ay maging nasa pagtutuli. Sa totoo lamang po, kahit na yung mga nagpupumilit sa mga taga-Galasya na magpatuloy sila upang masunod ang kautusan, ay sila mismo ay hindi nakakasunod sa lahat ng kautusan. At ito po ay totoo sa kanilang panahon at totoo rin hanggang sa ating panahon ngayon. No one except Jesus has ever been able to fulfill the law, and no one else will ever be. There are 613 na commandments po, na ang malaking bahagi po ng 613 commandments na ito ay nababaliwala na
kahit pa nga ng mga taong masisinop sa pagsunod ng kautusan. Ang Judaizers po, they just wanted the Gentiles to be circumcised para po makapagmalaki sila na yung mga nagpa-circumcise ay tatawagin nilang kanilang mga tagasunod. They gloried in appearance or outward things and not in the condition of the heart. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 14. Sa ganang akin, huwag nawang mangyari na ako ay magmapuri, maliban lamang sa patungkol sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya, ang sanglibutan ay napako sa krus sa akin at ako ay napako sa krus sa sanglibutan. Wow! Ang mga legalistic Jews po ay laging nagmamalaki sa kung ano ang kanilang ginagawa instead na kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus. Lagi po silang nakapokus sa panglabas na anyo at wala po sa puso. Alam niyo po, when a person understands grace, wala itong pagmamalaki maliban sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Napansin po natin na ang mga critics ni Pablo ay nagmamalaki sa kanilang mga nagagawa sa laman, while Paul glorified only on what Jesus had done for him through the cross. Malalaman mo ang isang tao kung totoong nakakakilala sa Diyos at nakakaunawa ng kanyang biyaya kapag nakita mo kung saan niya inilalagay ang kanyang pagmamalaki. And those who boast in their own accomplishment are suspects po na hindi po ito nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. While those who boast on the Lord are the true and faithful witnesses ni Kristo. Sabi nga po ng huling praise ng verse na ito ay, ang sanglibutan ay napako sa krus sa akin at ako ay napako sa krus sa sanglibutan. Ano pong ibig sabihin nito? The world was crucified unto Paul and Paul was crucified unto it. This means that the world system had nothing to offer Paul and Paul had nothing to offer the world outside of Christ. Si Kristo lang ang kaya niyang ibigay. Si Kristo, alam niyo, walang world system sa loob niya at wala din siya sa world system because punong-puno siya ng krus ni Kristo. Ang matanggal mo ang sarili mo mula sa sistema ng mundo ay isang bagay. Ngunit ang matanggal mo ang sistema ng mundo mula sa sarili mo ay isa pang kakaibang bagay. Pareho itong nagawa ni Pablo. Ang tanging layunin niya kasi was to bring glory unto the risen Christ. Tuloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 15. Ito ay sapagkat walang halaga kay Kristo ang pagiging nasa pagtutuli at ang hindi pagiging nasa pagtutuli, kundi ang pagiging bagong nilalang lamang. Ang kahit anong religious rites or practices ay walang halaga sa Panginoon. Ang tanging mahalaga ay ang makabilang sa pagiging bagong nilalang kay Kristo. Alam mo po, isang radical na statement to. Ang sabihin na walang halaga kung ikaw ay miyembro ng isang malaking at kilalang church. Walang halaga yon. Walang halaga kung baptize ka sa tubig o hindi. Walang halaga kung nabubuhay ka ng malinis. Ang tanging mahalaga ay kung ikaw ay born again. Ngunit ito po talaga ang ibig sabihin ni Pablo, gaano man karadikal ang statement na ito. Again, religious rites means nothing. The only thing that counts is becoming a new creation in Christ Jesus. Tuloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 16. Kapayapaan at kahabagan ang sumakanilang lahat na lumalakad ayon sa tuntuning ito, maging sa Israel ng Diyos. Ang tanging daan po to access God's peace is through faith, na pag-alalan po natin to sa panagmagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya't sila na lumalakad ng ayon sa ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo ay nakaka-access din po sa kapayapaan at kahabagan ng Diyos. Kasama dito ang mga tunay na Israel ng Diyos. Hindi po sila yung mga physical na Hudyo dahil sa Galatians chapter 3 verse 7 ay nilinaw po ni Pablo na sila ay nasa pananampalataya, na sila na nasa pananampalataya ay mga
children of Abraham. In Galatians chapter 3, verse 29, those who belong to Christ are Abraham's seed. Kagaya po ng sinasabi ng Roma, Kapitulo 2, talatang 29, ang pagiging tunay na Hudyo ay nasa kalooban. Ang tunay na pagtutuli na may pagtutuli sa puso, sa pamamagitan ng Espiritu at hindi ng nakasulat na kautusan. Tuloy po natin, Galatia Kapitulo 6, talatang 17. Mula ngayon ay huwag na akong bagabagin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga marka ng Panginoong Hesus. Naipahayag na pong lahat ni Pablo ang lahat ng kanyang argumento para po sa mga taga-Galacia. Binuhos niya ito sa kanilang lahat. They can either accept the gospel, or reject it. But he won't compromise. Si Pablo po ay hindi makikipagkompromiso. Hindi na nila kailangan pang bagabagin pa si Pablo sa mga ganitong issues at usapin. Justification by faith, pagpapatuli. No, hindi na po. Sabi niya, mula ngayon ay huwag na akong bagabagin ng sinuman. Ang mga katagang taglay ko sa aking laman o katawan ang mga marka ng Panginoong Jesucristo ay maaaring tumutukoy po sa kaugalian ng panahon na iyon na kapag ang isang alipin ay nagpasya na manatili sa kanyang amo permanently, they will be permanently marked physically sa kanyang flesh. Parang tattoo po ba? Lalagyan ng marka, ng seal sa kanyang katawan. Parang tattoo po sa ating panahon. Once this happened, they could never go free. Kapag nagdesisyon ng isang alipin na mananatili siya sa kanyang amo, tatatakan po siya ng identification na siya ay alipin ng taong yon at hindi na siya po pwedeng makalaya kailanman. Maraming sugat po at maraming pilat ang natamo ni Pablo sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. And his action has caused him to be beaten and stoned. He had scars in his flesh that testified to all who choose to see that he belonged to Jesus Christ. These were brand to him that he would never deviate from the truth of the gospel. Tayo po mga Christians ay dapat rin may mga marka na naipapakita sa mundo na tayo po ay alipin ng Diyos at binago na tayo ni Kristo. Our spirits are totally changed doon pong tayo ay tumanggap ng kaligtasan. But we need to have marks in our flesh that indicates this change also. May pagbabago tayo sa loob natin, subalit kinakailangan makakita ng marka na bago tayo sa atin pong pangloob. Makita to sa labas, sa ating laman. That masasabi nila na mayroong nagbago sa atin. Hindi po tato ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang mga kilos natin na nagpapakita, ang mga actions natin should indicate outwardly the inward change that has already taken place sa atin pong born again spirit. Sundan niyo po ako sa huling talata. Sabi po niya sa Galatians chapter 6 verse 18, Galatia Kapitulo 6, talatang 18. Mga kapatid ko, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong espiritu. Siya nawa. Dito po ay kinikilala pa rin ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia na mga kapatid sa ating Panginoon. At ipinapanalangin niya na ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumakanila. Ang liham po na ito ni Pablo sa mga taga-Galacia ay masasabi nating a harsh letter. Malupit at naging offensive po sa marami sa kanila. At sa paksa ng kanyang huling pangungusap, ang kanyang hamon sa mga taga-Galacia ay 100% surrender on their part. Yet, sa huli, sa kaduluduluhan po, sa kanyang pagtatapos, ginawad niya sa kanila ang blessings ng kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo. Dahil po ang nagtulak kay Pablo para maging mahigpit.
para maging harsh at para maging offensive para sa mga taga-Galacia sa pagsulat niya ng liham na ito ay pag-ibig. Ganito po inibig ni Pablo ang mga taga-Galacia. Sabi po ni Pablo minsan sa Corinto, the love of God constrains me. Nang nagtutulak sa kanya para gumawa ng bagay ang pag-ibig ng Panginoon. Kung babalikan po natin ang Galacia Kapitulo 4, talatang 16, ang sabi niya po dito, minamahal kong mga anak, para sa inyo'y muli akong dumaranas ng hirap, gaya ng isang babaeng nanganganak, hanggang hindi nabubuo sa inyo ang pagkatao ni Kristo. Ang sulat po ni Pablo ito ay nagdala ng maraming pagtatanong at pag-iisip sa mga taga-Galacia at maging maaaring sa mga nakakabasa nito sa ating kapanahunan na parang sobrang tapang ni Pablo. Subalit kagaya ng sinasabi natin sa dulo sa atin pong konklusyon, pag-ibig ang nagtulak kay Pablo. Ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, kagaya ng palagi nating sinasabi, actions may not be so welcome sa atin sa kanilang ginagawa. Subalit, ang tunay na indikasyon nito ay kung ano ang nilalaman ng puso. Ang nilalaman ng puso ni Pablo sa kanyang pagkilos ay ang pag-ibig niya sa mga taga-Galacia na huwag silang malinlang, patuloy na malinlang at madala ng mga Judaizers sa paniniwala na hindi sapat ang ginawa ni Kristo para sa kaligtasan. Na kailangan nilang patunayan sa kanilang sarili na sila ay ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses. Subalit hindi po ito. Sa layunin ni Pablo na maitama ang kanilang kaisipan at maibalik sila sa tunay at magandang relationship sa Panginoong Jesucristo. Sabi natin ang una, ni-roll up niya ang kanyang sleeve, nagsuot siya ng gloves, at talagang sinubukan niyang diinan ng gusto ang katotohanan ito sapagkat ang kalayaan natin ay kay Kristo lamang natin matatagpuan. Ang kasaganaan ng buhay, ang lahat ng ginawa ni Kristo ay nakapanghihinayang na hindi natin mapakinabangan. I hope na intindihan niyo po sa pagtatapos na ito ang lahat ng nangyari at sinabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galacia at naniniwala akong atin itong babalik-balikan at ito po ay magsisilbing magandang aral sa atin na manatili tayo sa tinuturo ni Kristo na nasa Kanya ang kalayaan at tayo po ay pinalaya upang maging malaya. Patuloy kayo nabubuhay ng may katagumpayan. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at kami po dito sa Life and Grace ay nagpapaalam sa inyo. Subalit patuloy po rin kaming magsasabing, life is best lived by grace. Sundan niyo po ang susunod nating topic next week. Shalom!